Okay, good morning po sa ating lahat. January 2, second day of New Year. Tayo po ay balik tayo sa day 2 ng ating daily Bible reading plan. At tayo po ay nakafocus this year, 2025, sa Book of Poetry, Psalms and Proverbs, and Gospel, Book of Gospel at Acts. Yan po ang ating focus this year para po sa ating daily Bible reading plan. Okay, ngayon po ay pag-usapan natin ang chapter 2 ng Psalm. Meron pong 12 verses ang chapter 2 and we will focus doon sa verse 4 ng Psalm 2. Okay, sige ho, let's pray. Muli, aming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Handa ang iyong mga anak patuloy na salubungin ka sa pamamagitan ng pagtanggap ng iyong mga salita na magiging gabay sa aming mga buhay upang patuloy na magbago tungo sa iyong kalooban at magamit sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Lord, mangusap ka muli at patuloy kaming handang makinig sa iyo. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Ang Psalm chapter 2 is celebration ito ng mga tinatawag nating unquestionable supremacy of God, no? At yung pagtatalaga niya ng king o ng Messiah doon sa mga nagre-rebelde laban sa kanya. Okay? Yung mga naghihimagsik na pwersa ng sangkatauhan. Ang Psalm 2 po ay nahati sa 4 na bahagi. Ang verses 1 to 3, ito ay nilalarawan dito yung mga rebellious thoughts and action of humanity against the Lord, no? At yung kanyang tinalagang hari. At dito mababasa po natin yung kapangyarihan o yung sovereign Lord's response doon sa mga nagpupumilit na i-overthrow siya. Ang sabi sa Psalm 2 verse 1, no, nag-conspire ang nation at ang mga hari at mga rulers, verses 1 to 2, para sila ay magplano ng paghihimagsik, no? Kasi ang iniisip nila, sila yung ultimate authority. And they plan together para, yun nga po, magrebelde laban sa Diyos sa kanyang kalooban at sa kanyang mga salita. Okay? Verses 4 to 6, makikita natin dito, dinidescribe po rito yung tugon ng ating Panginoong Diyos sa paghihimagsik na ito. Anong ginawa ng ating Panginoong Diyos? Tinawanan lang sila sa kanilang walang galang at pagiging suwail, no, ng sangkatauhan laban sa kanya. So, ang paghimagsik na ito ay walang saysay. At kanilang mga plano ay wala ring saysay dahil ang Diyos ang nagpapasya sa lahat ng mga bagay. In verses 7 to 9, makikita natin dito yung diwa o desisyon o utos ng ating Panginoong Diyos ng pagtatalaga ng isang hari o Mesiyas sa buong mundo, no? Ibinibigay sa kanya bilang pag-aari o mana ang buong mundo. At bukod dito, ang Mesiyas na ito ay may tinatawag na divine authority upang pabagsakin, upang pahintuin ang mga rebelde na patuloy na lumalaganap sa sangkatauhan. At sa verses 10 to 12, at ito naman ay muli binabalik ang focus doon sa mga mapaghimagsik na sangkatuan at pinapayuhan sila sa liwanag, no, ng pagtatalaga ng Diyos ng kanyang hari bilang tagapamahala, tagapagmana ng sangkatauhan, upang patuloy silang maglingkod sa Diyos, no, doon sa Mesiyas na tinalaga niya, at hindi dumating yung araw na sila ay magkakaroon ng distraction. So, sabi ko nga kanina, we will focus on verse 4
No, ang sabi po roon, basahin natin, the one who sits on his throne in heaven laughs. The Lord makes fun of those rulers and their plans. Si Yahweh na nakaupo sa langit ay natatawa lamang. Ang lahat ng plano nila ay wala namang kwenta o katuturan. So ano po makikita natin insight dito sa verse 4 na ito? No, ang talatang ito ay nag-aalok ng sabi natin malalim, no, na reassurance o perspective sa ating mga believers. Dahil makikita natin dito na ang Diyos ay may sovereignty o may sovereign ng Diyos. Okay? No, dito ay pinare-remind sa atin ng sumulat ng Psalm na ito that God enthroned in heaven. No, unshaken siya sa mga scheme ng mga kaaway o yung mga naghihimagsik sa laban sa kanya. Okay? Habang ang mga bansa, ang mga hari, ang mga pinuno ay nagsasabuatan at nagbabalak na laban sa kanyang kalooban, sa ating Panginoong Diyos, ang Diyos ay nanatiling nakaluklok sa kanyang trono at nananatiling ganap na may kontrol ng lahat. So ang kanyang ginawa ay kanyang pagtawa ay nagpapahiwatig ng kanyang, pwede natin sabihin na pinakamataas na authority, no? And complete control sa lahat ng nangyayari. Sa lahat ng may supreme authority, siya ang meron lamang nito at siya lamang ang may kapangyarihan. Kaya pwede natin sabihin na ang Diyos ay siyang sovereign God, no? Kaya po pwede tayong umarap sa lahat ng hamon o kaguluhan sa mundong ito, no? Dahil sa ating Panginoong Diyos, doon tayo makakatanggap ng makakatagpo ng kapayapaan, makakatagpo ng sinasabi natin pagtatanggol, okay? Knowing that God reigns, no? Siya ang nagahari sa lahat ng bagay, okay? At pwede natin makita rito sa verse na ito yung pagsisikap ng tao na pagsalungat sa plano ng Diyos na sabi doon ay walang saysay. So yung pagtawa ng ating Panginoong Diyos ay binibigyan din dito na ang pagtawa ng ating Panginoon ay pwede natin sabihin na ito ay nagbibigay ng walang kabuluhan sa mga pagsisikap na hadlangan ang kanyang mga plano at ang kanyang mga layunin, no? Kaya po walang saysay, no? Kawalang saysay ng mga paghihimagsik ng mga bansa, mga pinuno at mga hari doon sa kapangyarihan ng Diyos at kanilang pagsisikap na hadlangan ang kanyang kalooban. So tayong lahat ay nire-remind dito na i-align yung ating mga buhay sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang kalooban at magtiwala sa kanyang mga plano dahil mas malaki ang kanyang kayang gawin kaysa sa anumang pagsalungat na maari nating harapin. Okay? At yun nga po, inimbitahan din tayo na magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos dahil ang pagtitiwalang ito ay nagpapakita ng kanyang walang katapusang karunungan at kapangyarihan. So, pwede tayong magtiwala kasi nga po, siya yung Diyos na alam natin, no, na whatever threat, no, ng mundong ito laban sa kanya, pwede tayong sabihin natin we can fully trust Him kasi nga He is a sovereign God. At maaring lahat ng mga plano, no, ng sangkatauhan na ito upang patuloy na lumihis sa mga plano at kagustuhan ng Diyos ay makikita natin na lahat ng ito ay sasabihin ng Biblia na walang saysay. Kaya nga po, pag-isipan natin ang katotohanan ito ngayon na ang Diyos ay hindi nababalisa sa mga bagay na bumabagabag sa atin, no? Hindi siya anxious about the things that trouble us. Ang kanyang walang hanggang perspective o eternal perspective ay nagbibigay sa atin ng assurance na siya ang may control ng lahat. Okay? So, nakaupo lang siya sa kanyang kinalalagyan, tumatawa lang.
Kasi nga kahit kailan walang pwedeng maghimagsik o magplano ng paghimagsik laban sa Kanya. So, pwede nating isipin sa umagang ito, ako ba ay umaasa sa mga plano ng Diyos o umaasa sa aking mga plano? Kasi nga po, tandaan natin, no, iba pa rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang mga plano, ang kanyang kalooban ay patuloy na mangyayari at hindi kailanman naaring matinag. Kasi nga po, siya ay Diyos na tunay na may kontrol ng lahat. So ito ay isang magandang paalala sa atin, no? Pag atin pong binasa itong chapter 2 ng Psalm, na kung saan pwede natin sabihin na we can take refuge, no, in God's rule. Pwede tayong pumunta sa ating Panginoong Diyos at magtiwala sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pagiging hari ng mga hari. So yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo sa umagang ito, at patuloy tayong magtiwala, patuloy tayong manampalataya na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang mga pagre-rebelde, paghimagsik ay walang saysay, at yun nga po, we need to trust Him. So tayo pong lahat ay manalangin. Muli, aming amang Diyos, makapangyarihan sa lahat, muli pinalalahanan mo kami ang mga plano na hindi ayon sa iyong kalooban. Ang mga plano na paghimagsik at pagre-rebelde ay walang saysay. Sabi mo nga at ikaw ay natatawa lamang sa lahat ng mga bagay na ito, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi natitinag sa iyong kinaupuan dyan sa langit, at patuloy na mangyayari ang iyong kalooban dahil ikaw ang Diyos na tunay na may kontrol ng lahat. Kaya nga po Lord, sa bagong taon na ito, makita namin ang mga salita mong ito na we need to align our plans sa iyong kalooban. At dahil ito ay tunay na makapagbibigay, Panginoon, sa amin ng katatagan na anuman ang mga plano na naka-align sa iyo ay tunay na mangyayari at magkakaroon ng katagumpayan. At Lord, patuloy na bigyan mo kami ng conviction ng iyong banal na Espiritu na patuloy, O God, na saliksikin, patuloy, Panginoon, na magpasailalim sa iyong kapangyarihan, sa iyong authority, O Lord, dahil ikaw ang supreme authority above all, O Lord. Sabi mo nga, nagsama-sama ang mga bayan, ang mga hari at mga pinuno, ngunit ikaw ay patuloy na may control ng lahat, sapagkat ikaw ang Diyos na tunay na may hawak sa lahat ng mga plano na mangyayari sa aming mga buhay. Kaya Lord, patuloy kaming umaasa sa bagong taon na ito, ay patuloy na sisikapin na mag-align, Panginoon, sa iyong mga salita, mag-align, Panginoon, sa iyong kalooban, at higit sa lahat, Lord, makita mo na ang bawat puso ay patuloy na hindi lang naka-align, kundi tunay na nagmamahal sa iyo at sa iyong mga salita. Maraming salamat sa umagang ito. We love you, Lord, and thank you for loving us first. Ang iyong kapayapaan ay sumaaming lahat sa maghapong ito. At pag-iingat, Panginoon, ang patuloy na ibigay mo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Muli, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, at muli magre-resume yung ating small group mamaya po via Zoom 7:30 po ng gabi, at patuloy tayong magsama-sama po para sa mga plano, sa mga kagustuhan at kalooban ng Diyos, hindi lang sa bawat isa sa atin, kundi higit sa lahat sa iglesia na kanyang in-establish sa dako ng Makati. Mapagpalang umaga po sa ating lahat.